Throughout the entire Bible, lalo na sa Old Testament, si Jesus ay nakatago. Makikita mo dito ang wickedness ng mga tao. Halo-halong kasalanan dahil sa sinful nature ng sangkatauhan. Hindi kayang baguhin ng self-effort ang nature na ito. Kahit na ibinigay na ang law sa kanila, makikita mo na hindi pa rin napigilan ang kasalanan. Walang problema sa law dahil ang law ay banal at perpekto. Pero ang standard nito ay perfect. Isang bagay na hindi kaya ng tao sa sarili niyang kakayahan. Sa loob ng libu-libong taon, nagkaroon ng hukom or judge, hari, propeta, mga prophets, pero ni isa, wala sa kanila ang nakaperpekto ng law. Ang law or ang batas ay parang salamin. Kapag humarap ka dito at nakita mo na merong dumi sa mukha mo, hindi mo ito pwedeng isisi sa salamin. Ang salamin ay reflection lamang ng kung ano ang nasa harap niya. Pero hindi nito kayang linisin ang dumi. Ganun din ang law, yung pinag-uusapan natin sa lesson na ito. Ang law ay holy at righteous. Pero hindi nito kayang gawing righteous ang isang tao. Kagaya ng sinabi ko sa past videos natin, hindi kayang i-justify ng Ten Commandments or ng kabuuan ng law ang ating sarili or ang ating mga kasalanan. And dahil dito, nahihiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Nawala sa atin ang favor, ang protection, at ang mga blessings na gustong ibigay sa atin ng ating Ama. Sa halip, ang nangyayari ay kabaliktaran. Imbes na mabless tayo, nakakaranas tayong napakaraming paghihirap. So, anong solusyon? Dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin at sa kanyang kagustuhan na mabalik tayo sa ating original state, sa ating original na estado, yung pagiging perfect, righteous at blameless sa paningin niya, ang ginawa niya ay pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus, na mula sa eternity ay kasama na niya, naging tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa likeness ng ating sinful flesh. Ang langit ay nabankrupt nung bumaba si Jesus dito sa mundo natin, sa lupa, upang maranasan yung hirap din na dinanas natin. Sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 21, "For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that we could be made right with God through Christ." Sa 1 Peter 2 verse 22, "He committed no sin, and no deceit was found in His mouth." At sa 1 John chapter 3 verse 5 naman, ang sinabi ay, "And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there's no sin." Kaibigan, He knew no sin, did no sin, and in Him there is no sin. Ibig sabihin, Jesus lived a perfect holy life. Ang buong law, ang mitzvot, ang Ten Commandments, ang lahat ng requirements ng law ay kanyang na-perfect at na-fulfill. So, we already know this from our cultural background, di ba? About Christianity, alam natin na kung ma-perfect natin or masunod natin ang kabuuan ng law, ikaw ay pagpapalain. And gusto ko lang i-emphasize yung word na perfectly means kagaya ng napag-uusapan natin, completely. Walang cherry picking, walang pili-pili na kung ano lang yung mas magaan sa atin. Lahat ng law na nabanggit, lahat ng batas na makikita mo sa Bible, you must obey all of the law. And when you do it perfectly, walang sablay, walang sabit, you will be blessed in everything by God. And what I mean by in everything means in every area of your life. Pero alam din natin na kung may isa lang tayong pagkakamali, ikaw ay susumpain. Cursed in everything. Family, finances, health, sa lahat-lahat din. Now my friend, ito na yung pinaka-question ko sa'yo. Does Jesus deserve to be blessed? You know the answer, right? He deserves all the blessings. The blessings of all blessings, He deserves it. Bakit? Kasi of all the people who have existed throughout history, si Jesus lang ang nakagawa perfectly, kompleto, walang sabi, ng lahat ng law for Him to be blessed by God. Ngayon naman, let's be honest here. Base sa mga napag-aralan natin about righteousness or self-righteousness, ngayon ang tanong ko sa'yo, compared to Jesus, do you think you still deserve blessings? If yes, ang sagot mo, I pray that you come to your senses and humble yourself. Pinag-usapan na natin to sa mga iba't ibang, sa mga past lessons natin. The only thing we truly deserve is death and hell. Sa buong buhay natin, all we did was disobedience. And this is where the good news lies. Jesus, who lived perfect, holy, and blameless life, took the punishment, the curses, and death, and the suffering that you and I deserve. In fact, the punishment that the world deserves. Lahat ang deserve natin, and the blessings that He deserved, He gave to us. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins so that we could be right with God through Christ. Jesus took all the sins of the world, past, present, and future, so that we might receive the righteousness of God in Him. This is the incredible exchange. He took our sins,
He took our transgression, lahat ng ating kasalanan, and He gave us His righteousness. That's the power of the true gospel. We no longer carry the weight of the curse. Yung bigat ng lahat ng mga sumpa, wala na sa atin because Jesus carried it for us. Ang pinaka-best na larawan na nangyari kay Jesus sa cross ay mababasa natin sa Isaiah 53. Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo pinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. So kagaya ng nakwento ko before, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Ibig sabihin, during His suffering on the cross, kapag tiningnan mo ang itsura ni Jesus, hindi siya kaakit-akit tingnan. Bakit? Wala na yung pagkakakilanlan ng kanyang mukha bilang isang tao. Hindi na makilala yung kanyang mukha na kapag tiningnan mo siya is hindi ka makakatagal na tingnan ng kanyang mga mukha. Durog na durog ang buong katawan niya and even yung mukha niya na kapag napatingin ka sa kanya, mapapailing ka na lang or if hindi kaya ng sikmura mo, baka masuka ka dahil ang buong makikita mo ay lasog-lasog na katawan. Inamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hirap at hapde. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang kordero. Hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimek kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing kasama ang masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Isaiah 53 is a profound prophecy about Jesus' suffering and sacrifice on the cross, perfectly capturing the essence of what He endured for the salvation of humanity. Baka napanood mo na ang Passion of the Christ o iba pang pelikula na pinakita ang paghihirap ni Christ. Pero kulang pa rin yun. Hindi pa rin naipakita ang totoong bigat ng kanyang paghihirap dahil sobrang graphic na kanyang itsura. Ang katawan niya ay halos hindi na makilala, pati ang kanyang mukha. At halos kita na ang kanyang buto dahil sa mga latigo at pahirap sa kanya. Sa ibang salin ng Biblia sinasabi na hindi mo siya makikita bilang tao dahil sa sobrang pagkadurog ng kanyang katawan. Sa sacrifice ni Jesus, sinabi din dito na by His stripes, we are healed. Lahat ng kasalanan natin, siya yung nagbayad. And during on the cross, even yung mga sakit natin, mga karamdaman natin, kinuha na niya para sa atin. Kaya kaibigan, kung may deserve tayo, yun ay ang kamatayan at paghihirap. Pero si Jesus ang tumanggap ng lahat ng iyon. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay. Kaya kapag inisip pa rin natin na kailangan tayo mag-contribute sa ating kaligtasan, para nating sinabi na hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo. Hindi pa sapat yung ginawa ni Kristo, kaya dapat ko pang bayaran. At ito ay isang insulto sa kanyang ginawa. Kung ikaw ay nakahilera sa death sentence sa kulungan pero bigla kang pinalaya at may nagbayad ng parusa mo, pati ang kamatayan na dapat para sa'yo, ang pinakamagandang paraan para ipakita ang pasasalamat mo ay mabuhay para sa kanya. Pasalamatan siya habang buhay. Tanggapin ang biyayang dapat ay sa kanya pero ibinigay niya para sa'yo. Ngunit ang pinakamasama naman na pwede mong gawin ay sabihin sa ama ng anak na namatay para sa'yo, gusto ko pang bayaran ang mga kasalanan ko. Gusto ko pang manatili sa kulungan. O kaya sabihin mo na hindi ko pa tatanggapin yung kabayaran na yon. Kailangan ko muna maging righteous para sa sarili ko, para maging karapat dapat ako sa kaligtasan. Ulitin ko hindi natin deserve ang kaligtasan at hindi natin kailanman magiging deserve ito. Ito ay isang regalo, hindi pinaghihirapan, hindi pinagsisikapan. Ito ay binigay ng libre. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kabuti o kung gaano karaming mabuting gawa ang magagawa natin. It's about what Jesus has already done. Tanggapin mo ang regalo na iyon dahil this is by the grace of God. Biyaya ito ng Diyos. At ibinigay ito ng Diyos ng
buong buo. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Matapos siyang mamatay, siya ay nabuhay muli, overcoming death. At lahat ng nagtitiwala sa perfect work ni Jesus ay kabahagi ng kanyang tagumpay, overcoming death at pagkakaroon ng eternal life. Lahat ng ating kasalanan ay bayad na. Si Jesus ay hindi dumating sa mundo para gawing mabuti ang mga masasama, kundi para bigyan ng buhay ang mga patay. At tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Pero sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nabubuhay muli at nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ, because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Dahil sa sacrifice ni Jesus, the law or the old covenant has now been fulfilled. And today, we have a new covenant. It is written in Hebrews 8 verse 7 to 12, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. So as you can see, nakitaan ng fault ni God ang old covenant na ito. And kagaya ng sinabi ko before, hindi ito yung original covenant ni God para sa Israel. That's why God has disregarded it. And kaya sinabi niya na, He will make a new covenant. And the new covenant is, itatanim ko sa kanilang isipan ang aking mga utos at sulat sa kanilang mga puso. Yun ang batas na dating nakasulat sa bato. Ngayon, dahil kay Jesus, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, ito ay nakatanim na sa ating mga puso, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasamaan. Pero tanong mo siguro, kinalimutan na lang ba talaga ni God ang ating mga kasalanan? Alam mo, God never forgets anything. Hindi siya makakalimutan. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga pinakamaliit na ito, dahil siya ay alagad ko, tiyak nagagantimpalaan siya. Hindi siya nakakalimot. Pero dahil sa dugo ni Jesus at kanyang sakripisyo, God chooses to forget our sins. Hindi ibig sabihin na literal na nawala sa kanyang kaalaman, kundi pinipili niya na hindi ito alalahanin o ibalik laban sa atin. God's choice to forget is an act of grace and mercy dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Lahat ng ating kasalanan ay nabura na sa harapan ng Diyos. Pinili niya na hindi ito isumbat sa atin. Kaya nga tayo ay malaya na sa guilt, shame, and condemnation. This is the power of God's grace. We are forgiven completely, and He chooses to see us through the righteousness of Jesus. Every time na nakatingin sa'yo si God, He doesn't see your old self anymore. Ang nakikita niya na ngayon is si Jesus Christ in you once na you have Christ in your life.